Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, August 21, 2025. Yung minomonitor nga po nating low pressure area, namatahan nga po natin to sa layong 705 km east of Infanta, Quezon. At yung extension nga po ng kaulapan nito ay apektado nga po niyan ang parte ng Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon, Cagayan, Isabela, Aurora, Oriental Mindoro, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar, kasama rin po ang Biliran. Asahan nga po natin dyan yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dahil nga po sa extension ng kaulapan nitong low pressure area. At yung habagat naman po natin, muli na po itong bumugso dito nga po sa may parte ng natitirang bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, kasama rin po dyan sa Tawi-Tawi, Occidental Mindoro at Palawan. Diyan po nakakaapekto yung ating southwest monsoon. At tayo nga po sa ating advanced weather forecast, ito po ay may posibilidad o may chance po mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo pag andito na po yan sa may eastern section ng Northern Luzon or yung pagtawid po niyan dito po yan sa may parte ng West Philippine Sea. At bukod nga po dyan, meron pa po tayong mga sama pa ng panahon na nakita sa ating advanced weather forecast na kailangan po natin paghandaan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, makikita nga po natin yung magiging direksyon nitong low pressure area. Dito nga po mapapansin natin by August 22 or 23, possible nga po mag-develop ito bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Posible nga dumaan yan sa may parte ng Northern Luzon. Hindi natin inalis yung posibilidad ng landfall scenario niyan. At ang exit point po niyan dito nga po sa may parte ng Ilocos region. At pag nandito na po yan sa may parte ng West Philippine Sea, posibleng mas lumakas pa nga po yan. Habang meron panibagong low pressure area sa may eastern section ng Mindanao, yan po ay magdudulot din po ng mga biglang pagbuhos ng pagulan sa may parte ng Mindanao. Pero mababa po sa ngayon ang tsansa niyan na maging isang ganap na bagyo. Ang posibleng direksyon po niyan ay aangat din po yan dito sa may parte ng eastern section ng Central Luzon at magkakaroon ng panibagong sama ng panahon dito sa may parte ng South China Sea. At dito nga po, pagdating naman po ng August 27 and 28, asahan natin na posible na nga pong malusaw yung low pressure area na ating nakita. Pero asahan naman po natin na makakaranas nga po tayo ng mga pag-ulan dahil sa pagbugso muli nitong southwest monsoon o yung ating hanging habagat. At meron nga po tayo isa pang inaasahan, bago matapos ang August or pagpasok ng first week ng September, magkakaroon ulit ng panibagong sama ng panahon o bagyo na posible nga pong direktang makaapekto muli sa ating bansa. Ito nga po, kung mapapansin nga natin, nagkakaroon po ng low pressure area dito nga po sa may eastern section ng Visayas at dito po posible na po yan mag-intensify bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Ang direction po niya, paangat po yan dito sa may parte ng eastern section ng Northern Luzon. Ito po sa ngayon medyo mababa naman po yung landfall scenario ng nakikita natin dito, pero hindi natin ni-rule out yung mga posibilidad na magbago pa po yan dahil nga malayo pa itong ating advanced weather forecast. At kung mapapansin natin sa ngayon, medyo may kalakasan nga po itong bagyo na ito na makakaapekto nga po sa parte ng Northern Luzon at sa may Bicol region in eastern section ng Visayas. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. At kung bago lang po kayo sa aking channel, please like and share yung ating video and don't forget to subscribe.